Hello guys! Magandang araw! Nanay Ja is here. Ayan, ang aga-aga kong gumising guys kasi may mga sakit, masasama ang pakiramdam. So pag nanay ka, mas talaga nauuna kang magising ano. So sinamantala ko habang mga tulog pa sila, maglilinis muna tayo kasi mamaya pag nagising na si Talia, hindi na ako makakakilos kasi masama ang pakiramdam niya. May sakit siya, guys. Ayan, so magwawalis-walis na muna ang nanay, magliligpit-ligpit at magmamap. So yan, tinaas ko muna ang mga kurtina kasi gusto ko pumasok yung hangin mula sa labas. Kasi pag kulob, wala ka nang ibang nalalanghap na i-inhale kundi yung mga nasa loob. Babahin ka, uubo ka, puro malalanghap mo yung mga hininga nyo sa loob ng bahay. Kaya dapat buksan natin ang mga bintana. Ayan. So, nagwalis-walis na ako guys kasi magmamap ako maya-maya. Dito guys sa mansyon ni Madam, napakalaki. Parang pinaka-exercise ko na to. Doon kasi sa bahay namin, maliit lang yung bahay namin. So, ito, malaki. Kaya, talagang kumbaga pinaka-exercise. Gusto mo magpapawis, maglinis ka ng bahay. Maglinis ka ng mansyon ni Madam. Yan. Sa bagay, kahit maliit lang naman ang bahay mo, pagpapawisan ka talaga. So yan, magandang exercise. Good for the heart. Ayan, at ang aking mga labahan, tambak pa. Kasi nga, nagkakasakit sabay-sabay. Kasi iba yung panahon natin ngayon, sobrang init, tapos lalamig, uulan, lalo pag maghapon ka sa daan, sa labas, so nagtatrabaho ka, nakakalanghap ka ng samot-saring mga init, singaw ng lupa, singaw ng daan, di ba? So ayan, so dito talaga sa Pilipinas, mainit talaga sa atin, kaya ikaw na ang bahalang mag-adjust. Ayan, naglinis na nga rin ako ng kusina. Yan. Ang ano lang naman talaga dito kasi is lagi naman nalilinis, so walisin lang minsan talaga. Yan, hindi maiwasan kasi si Talia talaga. Medyo nagkakalat siya kasi toddler na ang aking baby. Kaya ayan, medyo lahat ng mga nakikita niya, naawakan niya kung saan-saan nakakarating, saan-saan napupunta. Kaya pag hinanap mo, wala na sa pwesto. Kung saan-saan na siya nakakarating, guys. Ayan. Carry naman. O, diba? Minsan masarap talagang bumangon ng maagang-maaga para pag tirik na yung araw, wala ka nang gagawin. Diba? Chillax ka na lang. So, tulog pa yung mag-aama. Yung isang estudyante ko, si Kuya JB, nakapasok na siya. Sa umaga, exercise na. Kaya ito na yung pinaka-exercise ko sa umaga. Ayan guys, maganda pagising mo sa umaga, maaliwalas. Malamig ang simoy ng hangin pag malinis, 'di ba? So ayan, so pag nagkakaedad na pala tayo, nagmamatured ka na. Kusa nang nag-a-alarm yung katawan mo, nagiging body clock mo na yung nagigising ka ng maaga. Kung dati, nung bata ka, antok-antukan ka. Ngayon, nagkakaedad ka, tumuntong ka ng 40. Nare-realize mo at kusa nang gumigising ng maaga yung katawan mo at pilit ka talagang babangon. Hindi ka na kagaya nung mga age mo na teens ka pa na tamad-tamad mong gusto mo puro tulog. Talagang konting lang, malapat lang yung mo, naka ka na, yung likod mo. Mamaya-maya naghihilik ka na. So ngayon, kusa ka nang magigising ng maaga. Tapos gusto mo simulan mo ng maaga lahat ng gawain mo kasi gusto mo may magawa ka. Gusto mo may matapos ka. So ayan, dahil nga gusto ko may matapos ako, nag-vlog ako. Kasi minsan guys, nakakainip sa bahay pag wala kang kausap. Kaya gusto ko rin gumawa ng memories. Kumbaga, eto, nang ginagawa kong pagko-content, kahit wala pa akong masyadong followers, parang memories na rin namin dito sa mansyon ni Madam. Kasi kami-kami lang nga nandito. O, diba? May memories kami dito. Malay natin, diba? Mabilis lang ang panahon. Mabilis lumipas ang mga araw at oras. Hindi na natin maibabalik at hindi na natin mababalikan ang mga papanahong masaya, malungkot, at hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo. Kaya gawa tayo ng memories. Gawa tayo ng memories na
Balang araw, upo tayo sa isang tabi, sa isang upuan, sa isang sulok, papanoorin natin. Ito yung mga nangyari, ito yung mga ginawa natin ng panahon na malakas pa tayo. Ito yung mga araw na stress ka. Ito yung mga araw na masaya ka. Ito yung araw na malungkot ka. Ito yung araw na hindi mo maipinta yung pagmumukha mo. Wala lang. Masarap lang magmuni-muni guys, yung mga panahon na kalakasan mo, babalikan mo balang araw at papanoorin mo. Totoo naman yun. Yun ang mga parte ng buhay natin na hindi na natin mababalikan. Buti nga may mga ganito na ngayon. So, di ba? Yung mga nauna sa atin, hindi naman naranasan to. So, why not? Ngayong tayo naman ang nakakaranas nito. Bakit hindi natin namnamin ang mga oras at araw at panahon na to ngayon? Kasi balang araw, di ba? Wala, lilipas tayo, tatanda tayo, lilipas tayo, mawawala tayo sa mundo. Makikita pa to ng mga maiiwan natin. Ang saya, di ba? Hindi nila tayo makakalimutan habang pinapanood nila to. Maalala nila yung stress na nakasama ka. Ayan guys, nandito naman ako sa, ayan, kasi pinagsama na namin. Ito yung dining table dito sa bahay ni Madam. Kaso, dinala na rin namin dito yung sofa. Nilipat namin yung sofa dyan para maliit lang yung space namin kasi sobrang laki ng bahay ni Madam. So, masyadong malaki yung lalakaran. Pinagsama-sama na namin dito yung sala tapos kainan. Pero dito, bira kaming kumain dito pag marami lang. So, dun kami talaga sa kusina. Dito lang kami nagsasala. Ito na yung pinakasala namin. Kasi nga sa sobrang laki ng bahay. Hindi kami sanay na kung saan-saan pa iikot, saan-saan pa pupunta. So, dito na lang para maliit lang yung space na nagagamit namin. Dito na rin kami nanonood ng TV. Ayan. Yan. Pag medyo marami kami, diyan kami kumakain sa dining table. Pero pag kami lang, pamilya, dito na lang kami sa maliit para hindi masyadong maraming ginagalawan. O, diba? Nagmamadali na rin ako niyan guys kasi nga papacheck up ko pa si Talia. Tapos ito, ayan, ito ang bar. Yan. O, pinatay ko na muna. Ay, hindi ko pala pinatay. Binuksan ko pala para maliwanag. Tapos si Kuya, siya naman ang nagpe-prepare ng almusal. Naghahanda siya ng almusal kasi nga ako maaga akong gumising at nagsimula na ako maglinis-linis sa bakuran at dyan sa loob ng bahay. Kaya sabi ko, sila na ang mag-prepare ng aming umagahan. Ayan. Tapos si tatay, ayan, dahil si Kutingting yan, si Boy Kutingting, ayan, kung ano-ano na namang kinakalikot niya. Hindi siya nauubusan din ng gawain. Marami rin siya mga repair or mga kinukutingting kinakatikot dyan. Ayan, kanya-kanya kaming gawa. Kasi nga, maya-maya guys, papacheck up ko nga si Talia. Kasi nga, medyo tumagal din kasi yung ubo sipon niya. Tapos hindi nawawala. So, tingin ko kailangan talagang mag-antibiotic. Hindi ka naman kasi makakabili ng antibiotic na walang reseta ng doktor. So, ayan, every other day routine to, not every day naman kasi nga, malinis naman dito, laging nakasarang mga pintuan. So, naglilinis-linis talaga ako kasi nga, minsan, hindi minsan, ngayon na nagkakasakit, panay-panay sila bahing. Tapos, syempre may alaga rin kaming aso para maiwasan din yung mga balabalahibo yan. Kaya, naglilinis-linis kami para mabawasan yung mga nalalanghap. Kasi nga lagi kaming ano rin kami sa allergy. 'Di ba? Yung mga pollen, yung mga balabalahibo, mga ganyan. Ang madalas sa amin na allergy guys, yung panganay ko, si Kuya, yan. Lagi siyang bahing ng bahing sa umaga. Siya yung exposed lagi sa labas kasi. Yung pag nakalanghap lang siya ng konti, yan, bahing na siya ng bahing. Ayan guys, nandito na kami sa clinic. Ayan, dinala ko na si Talia. Tahimik lang siya, nag-o-observe siya. Tinitingnan niya yung mga bata kasi first time niyang pumunta dito dahil yung ganyang edad siya, first time niya kasi nga huling pasok niya pa sa clinic is baby pa siya. So wala pa siyang alam nun. Ngayon, nakita niya yung mga bata, inuubo, naririnig niya. Iisa sila ng mga ubo. Iisa mga tunog ng ubo nila, pare-parehas. So, panahon talaga ngayon guys ng ubo at sipon. Kawawa ang mga bata sa sobrang init ng panahon, tapos lalamig, ulan. Ayan.
Ayan, minsan makalanghap ka talaga ng singaw ng lupa, yung init ng panahon, halimuom, ayan, ako, delikado sa mga bata, lalo na sa mga buntis. Ang daming nagpapacheck up. So, pang number 7 na, nung dumating kami, pero pang number 20 kami. Pero mabilis lang naman ang usad. So, ito guys, yung mga nireseta ni Doc. So, nakabili na rin ako kasi may pharmacy rin siya. So, binigyan siya ng antibiotic, gamot sa ubo, gamot sa sipon. Yan ang mga nireseta sa kanya guys. Ayan. So, ang pinakahabol ko dito is yung antibiotic kasi hindi ka naman makakabili ng over-the-counter lang na antibiotic, no? Hindi basta-basta pwedeng magpainom. So, ayan talaga habol ko para mawala yung kanyang ubo at sipon na matagal na. Thank you for watching guys.